Okay, mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin na ngayong araw, July 19, ginanap yung internationally coordinated na rally ng mga DDS. Nag-rally na naman sila ngayon, sabay-sabay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, doon sa Dahig, the Netherlands, nandun si Sara, nandun sila Roque, nandun din yata si Jimmy Bundok eh. Saka yung mga vloggers na DDS. Nakita ko may post yung Boss Dada, di ba? Vlogger na DDS yun. So nandun sila ngayon sa the Netherlands. Kasi nga mayroon silang international rally ngayon. Ngayon, sa rally doon sa Dahig, nagsalita si Sara. Pinanood ko yung speech ni Sara. Grabe. Paulit-ulit. Paulit-ulit na tinawag ni Sara si Trillanes na Trililing doon sa speech niya sa Dahig. Grabe talaga pala ang galit ni Sara at ng mga Duterte dito kay Trillanes. Sabi kasi ni Sara, ang nagkaso daw, ang lumaka daw na makasuhan si Duterte sa ICC ay itong si Trillanes. Ang pinapalabas nga nila, si Trillanes daw ang nagkaso, si Trillanes din daw ang testigo. Wala naman daw mga testigo, wala naman daw mga ano eh. Si Trillanes ang nagkaso, siya rin ang testigo. Kaya at ang nakuha daw ni Trillanes na testigo ay si Las Cañas na wala naman daw kredibilidad. Kaya ayon kay Sara sa kanyang talumpati doon sa Dahig, walang patutunguhan yung kaso na yan sa ICC. Kasi wala naman daw mga ebidensya. Si Trillanes lang naman daw ang testigo dyan. At si Las Cañas. Sa totoo lang, ang contradictory sa statements nila Sara, sinasabi nila na walang ebidensya, sinasabi nila na wala namang patutunguhan yung kaso na yan sa ICC. Pero hanggang ngayon, kung ano-ano nang ginagawa ng kampo ni Sara na ng abogado nila na si Kaufman. Kung totoong walang ebidensya, walang matibay na ebidensya, kumbaga si Trillanes lang talaga ang testigo diyan at si Las Cañas, ay di labanan na nila. Kumbaga, kung sa tingin mo wala namang basihan kasi walang matibay na ebidensya, walang matibay na testigo, sila Trillanes lang pala, saka si Las Cañas, ay labanan mo na. Total pala wala namang wala namang patutunguhan ng kaso. O di labanan mo na. Kaya lang ang ginagawa nila, kung ano-ano nang ang ginagawa ni Kaufman eh. Halimbawa, ngayon nag-ano si Kaufman ng pinapadismiss niya dahil sa issue ng jurisdiction. Sa halip na paghandaan yung trial. Kasi ang importanteng bahagi na ngayon ng hearing ng ICC yung sa confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Doon talaga magkakasubukan. Ay ang problema, wala rin naman silang doon. Hindi nila ma-counter. At saka paano masasabi nila Sara na walang ebidensya na nung isang araw nga, pang-12 ng batch ng ebidensya ang isinabmit ng prosecution. Pang-12 batch na ng ebidensya. Yung huling batch ng ebidensya, 1,253 items yata yun. Actually, kung ilang pong libo na ng items ng ebidensya ang sinabmit ng prosecution sa ICC. Si Las Cañas, isa lang naman yan sa mga testigo. Marami pang mga testigo dito sa ICC. Kaya yung sinasabi ni Sara na si Trillanes ang nagsampa ng kaso, si Trillanes din ang testigo. Kung sa tingin nila wala naman pala mga testigo, di bakit hindi nila nilalabanan nila? Sa totoo lang, pag pinanood mo yung speech ni Sara doon sa Dahig, nakakatawa kasi siya mismo contradicting ang mga sinasabi. Halimbawa, sinasabi ni Sara doon, wala naman daw ebidensya ng mga pinatay. Yun daw binabanggit na na maraming pinatay, sa actual lang daw naman ang sinabmit lang naman daw sa ICC ay 43. Gawa-gawa lang daw ng Rappler yung 20,000 to 35,000
na pinatay di umano sa war on drugs. Pero based sa records ng police, ng PNP, ang tinatanggap ng PNP, ang napatay nila sa war on drugs ay 6,000. So, so paano na naman nila nasabi yan? Paano naman nila nasabing yun lang ang namatay, 43 lang daw? Samantalang sa records mismo ng police sa kanilang drug operations ay 6,000. Yung nasa record yan ng police, yan yung pinalalabas nilang nanlaban. Pero mas marami pang mga namatay na hindi dahil sa police operations. Yung mga pinatay ng riding in tandem, yung mga pinatay ng death squads, yung mga pinatay ng mga vigilantes, yung binabalot na lang sa sako, binabalot ng tape tapos tinatapon sa kalsada, sa daan. Marami yun. Marami yun. Ang tinanggap ng pulis yung 6,000. Pero yun ngang 6,000, questionable rin yun. Kasi pwede ba yun na yung 6,000 na yun ay nanlaban lahat? Napaka niyan. Kaya actually, pinagtatawanan lang sila ni Trillanes. Pinagtatawanan lang sila ni Trillanes, sila Sara, ng mga Duterte. Bakit pinagtatawanan lang ni Trillanes? Ay kasi, kahit anong sabihin nila kay Trillanes, sa bandang uli, napapatunayan na tama si Trillanes. Halimbawa, matagal nang sinabi ni Trillanes na nag-imbestiga na ang ICC at lalabas na ang arrest warrant. Kinakantsawan nila si Trillanes. Wala naman siya. Hinamon pa nga ni Bato si Trillanes. Pero sa bandang uli, napatunayan tama pala si Trillanes. Talaga palang nag-imbestiga na ang ICC dito sa Pilipinas at lalabas na ang arrest warrant ng ICC. Lumabas nga ang arrest warrant. Sinabi rin noon ni Trillanes, kapag lumabas ang arrest warrant, makikipag-coordinate sa Interpol at ang Interpol makikipag-coordinate sa mga authorities sa Pilipinas, maaaresto yan si Duterte. Yun din ang nangyari. So, kaya siguro grabe ang galit ng mga Duterte kay Trillanes kasi napapatunayan nila na totoo ang lahat ng sinasabi nito. Totoo ang lahat ng sinasabi nito. At ang mga testigo nga naman, laban kay Duterte, si Trillanes ang nag-provide ng security. Sila Trillanes yan. Sila ang nag-provide ng suporta dyan. Kaya, sobra talaga ang galit ni Sara. Paulit-ulit, pag pinakinggan mo, trilling. Pero, kung napapanood man niya ni Trillanes, sigurado natatawa lang si Trillanes. Bakit natatawa lang siya? Dahil, alam niya, na sobra ang galit sa kanya ng mga Duterte dahil totoo ang kanyang lahat ng sinabi. At yung kanyang mga ginawa, talagang sobrang tinamaan ang mga Duterte. Tulad nito, nakulong sa dahig. Hindi inaasahan niya ng mga Duterte. Pero matagal niyang winawarningan sila niya ni Trillanes. Kaya sa bandang huli, kumbaga, na kay Trillanes ang huling halakhak. Naalala nyo, pag iniinsulto nila Bato, sabi ni Bato, ikaw Trillanes, sige, gusto mo ikaw pang umaresto sa akin. Kasi kinakantsawan nga si Trillanes na wala naman daw nangyayari. Paulit-ulit na lang daw ng ICC. Si Duterte doon sa hearing sa Kamara, di ba muntik niya ng batuhin ng mic si Trillanes? Kasi pikon si Digong, pikon sila Bato, pikon si Sara kay Trillanes. Kaya ngayon, pinanunood ko yung speech ni Sara, paulit-ulit, trililing daw. Pero ang hindi nila maikakaila dyan, si Trillanes ang naging pinakamabigat nilang tinik sa kanilang lalamunan. Kasi si Trillanes yung talagang tinulungan itong mga pamilya ng mga biktima, mga testigo na magsampa ng kaso sa ICC. Siyempre, kasama rin yung mga leftists tulad ng mga human rights group sa Pilipinas, sila Attorney Chrissy Conte, yan. Ngayon, pilit na sinasabi ni Sara na wala namang matibay na mga ebidensya. Wala yan. Yung mga kaso laban daw kay Duterte, hindi naman yan. Wala namang matibay na basihan. Kung ganun pala na walang matibay na ebidensya, walang matibay na basihan, bakit hindi nyo na lang labanan? Bakit hindi nyo na lang labanan? Parang katulad din yan ng impeachment ni Sara. Paulit-ulit nilang sinasabi, walang ebidensya. Pero ayaw naman nilang labanan sa impeachment trial. Gusto nila ma-dismiss ito sa kung anumang paraan. Yeah. Ay, style Duterte talaga bulok.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.